Hello people! Happy Halloween! Cravings for today! Chicken apretada rice cooker challenge! DME cravings! Like and subscribe! Welcome and welcome back to our channel! At ayan na nga mga cravings, for today's video ay magluluto tayo ng apretadang manok. Chicken apretada, at ayan na nga, nilalagay ko naman sa screen ang mga ingredients at na nilagay natin dito sa chicken apretada, habang syempre tuloy pa rin ang ating tawag dito, creepy experience sharing ng story, dahil nga ngayon ay Halloween at ngayon nga i-upload ko na November 1, pero ginawa ko ang video na to ay October 31. So ayan na nga. So, ayan na, iluluto natin. Tapos tuloy kakain na si Jowa pagkaring maluto dyan mga cravings. At ayan, tuloy pa rin ang ating rice cooker challenge. Sa rice cooker pa rin natin iluluto ang apretada na ito. At mag-uumpisa na tayo sa ating third story. Ito na ang ating third and final creepy experience na i-share ko sa inyo mga cravings. At umpisahan na nga natin. Ganon. Umpisahan na nga natin. Ito na ang ating last na sharing nito. At ito yung experience na to paano ko masisimulan mga kakravings, nakalimutan na ng lola nyo magkwento. Ito yung nagpunta ako sa lugar nila Jowa, ito nangyari. Ginabi kami ngayon sa daan kasi may binili kami sa bayan. Pero hindi naman masyadong gabi kasi ito lang naman. Mga 7 ng gabi, 7 PM, nang nadaan kami doon sa lugar na yun. Talagang dadaanan yun pag pupunta ka ng bayan. Ngayon pabalik na kami. Pauwi na sa bahay, nadaanan namin kurbada kasi yun mga cravings, curve yung kalsada. Ngayon, ang katapat, yung bahay na yun, pader lang. Sa kabila ng pader na yun, bukid, ganon. Yun lang yung katapat niya. Pero may mga katabing bahay din siya. Yung bahay na yun, mga cravings, maluwang yung bakuran. Tapos, may ilaw naman siya sa loob. So, nung una, bago pa lang ako kala Jowa nung una akala ko may nakatira doon. So, hindi naman ako natakot. Pero nung paparating na kami doon sa bahay na yun, na ilawan. Dahil nga since, kurbada yung daan, na ilawan ng ilaw ng motor namin, yung gate niya. So, yung gate, nakakita ko, mayroong bata na nakakapit. So, nalaman kong bata kasi maliit lang yung kamay. Nakakapit siya dun sa rehas ng gate. Ang pinagtatakbo ko lang habang lumalapit kami dun sa sa bahay din. Parang ang tingin ko dun sa kamay ng bata is color gray. Gray, tapos ang mga kuko niya, parang yung kuko ng, basta nangingitim yung mga kuko, mga ganun mga kakrimus. Kaya alam kong hindi siya normal. Hindi yun totoong bata, ganun. Basta. Tapos habang lumalapit na kami dun sa bahay, hindi ko lang pinansin mga krimus, hanggang sa natapat dumaan kami. Hindi ko siya nilingon. Pero andun siya. Nakatanaw siya sa labas ng kalsada. Nakahawak siya sa rehas ng gate. Tapos yung may halintulad ko sa itsura ng bata na nahapyawan ng paningin ko. Parang ganun siya sa The Grudge. Yung bata dun sa The Grudge siya tayo. Oo, yung ganun. Yung ganun yung kulay niya, mga kakravings, para siyang gray. Gray ang balat. Tapos ang mga kuko niya ay nangingitim, mga ganun. Pero yung mukha niya, hindi ko na masyadong nakita kasi madilim. Nakatalikod siya sa liwanag. Tapos yung tapat na yun, wala namang ilaw. So yung ilaw lang ng motor namin yung kaya ako nakita yung kamay niya na nakahawak sa gate, na gumagalaw naman yung kamay. Parang yung nakatambay lang siya na nagtitingin siya ng mga dumadaan sa kalsada. Ganon yung feel ko na nandun. Tapos nung paglagpas namin, hindi ko sinabi yung kay Jowa. Tapos nung mga ilang kinuwento ko kay Jowa ngayon na meron nga ako nakitang bata doon. Sabi ko, may bata, ba't gabi na nasa labas pa? Pero may 50, yung mga 80% na sa sarili ko na alam kong hindi yung totoong bata, or parang hindi siya na normal na tao, gano'n. Yung naisip ko mga ka-cravings. After nung nung dumaan kami ulit doon ng maliwanag pa mga ka-cravings, nung ko lang napansin na yung bahay ay hindi na pala siya walang nakatira ganun mga cravings. Parang may caretaker lang na tigabukas ng ilaw pero wala dong tao. Ganon. For rent siya pero wala pang nagre-rent tong time na yun. Tapos yung harap niya, maraming damo, parang hindi nalilinisan. Talagang mukha na siyang abandoned na bahay. Ngayon, yung gate niya, rusty na din siya, puro rust. Tapos, alam mo na yun, parang hindi na may maintain yung bahay na talagang mukhang malungkot. Ganon yung itsura ng bahay na yun mga cravings. Saan ko nakita yung bata. Ngayon, sabi ni Jowa, kinuwento niya yung story doon na talaga daw meron doon bata na nagpapakita.
na hindi niya naman nasabi sa akin. Kinuwento ko lang sa kanya na ganun. Nung sabi, talagang meron doon nagpapakitang bata. Kasi daw, yung story nung bahay na yun dati, meron doon mag-asawa na may kaya sa buhay, tapos meron silang anak. Ngayon parang busy yung nanay nalingat, na naglaro yung anak niya sa labas, sumama doon sa mga kalarong bata. Doon sa kabilang lote na yun, sa katapat din nila yung may pader na mataas. Meron doon kasing fish pan. Doon daw naglaro kasama yung mga kalaro niya. Ngayon, may bola silang dala. Ngayon yung bola na yun daw, nalaglag daw dun sa may fish pond. Ngayon, yung mga kalaro niya, syempre, yung bata daw na yun, hinabol yung bola. Kaso na nalunod siya dun sa fish pond. Ngayon, hindi nasagip ng mga batang kalaro. Ang ginawa ng mga batang kalaro, nanghingi ng tulong ngayon dun sa mga matatanda. Tapos pagdating dun, hindi na mahanap yung bata hanggang sa kinapa nila yung ilalim at naiahon na yung bata. Kaso huli na. Patay na daw yung bata nang naiahon. Tapos, puro burak daw yung nainom niya yung mga burak sa ilalim ng fish pond. Kaya, sobrang itim na yung katawan niya. Ganun yung nakaka-cravings. Tapos yun, dahil sa nangyaring yun, hindi matanggap ng magulang yata na masyadong sakit ng... Siyempre, sino ba namang magulang yung makakain ganong sakit na mawala ng anak, mga cravings. So, ayun nga, pagkayaring nangyari na yun, umalis na daw dun yung nag-asawang nakatira dun. Nag-migrate na sila sa Amerika. Tapos, yun nga, naging ganun na yung bahay, bakante na lang. Tapos, meron dong maraming nakakapagsabi na tika dun din at mga dumadaan na nakikita nga din daw yung bata na yun dun. Karamihan nga, nagkakaroon pa ng aksidente kasi bigla siyang tumatawid. Ganun doon sa nakikitapat ng bahay nila. Okay, nakikita rin siyang nandun sa gilid na yun, sabi ng jowa. Marami na ding nakakita doon sa bata na yun. Ngayon, yung sa akin naman kasi nakita ko siya nang hindi ko pa alam yung story. Kaya, hindi kasi nakwento ni jowa na may ganung story doon. So, nung nakita ko, sabi niya, ay, yan nga yung bata na yun. Parang ganun mga ka-cravings. At ayun na nga yung ating last na stories. Marami pa akong stories na ikukwento pero last na yon dahil tapos na ang Halloween, tapos na magtakutan. Huwag na tayo magtakutan. Ganon, maraming nakakatakot sa buhay. Mas nakakatakot yung bill ng kuryente at ng tubig at ng wifi, mga ka-cravings. Ganon. Sa adulting stage, mas nakakatakot ng mga bayarin kaysa sa mga multong kagala-gala dyan. At itong mga apretadang niluto natin na yan ay sarapan naman ni jowa. Talagang masarap nga mga cravings. I-try nyo din ang recipe na ito. Lahat naman siguro marunong na din magluto ng chicken apretada. Share ko lang yung version ko, ganon. At ngayong ang All Saints Day at All Souls Day, mga ka-cravings, huwag nating kalimutang ipanalangin ang ating mga namayapang mga mahal sa buhay dahil yun talaga ang kailangan nila. Panalangin para sa kanilang katahimikan. At nga, sana makayari ako ng 10 dishes na sa rice cooker lang iluluto lahat, mga ka-cravings. Maraming salamat sa laging pag-support. Sa mga lagi nagko-comment, maraming salamat po. At hanggang dito na nga mga ka-cravings. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod. Like and subscribe!